So, alhamdulillah, tayo muli magsimula sa pagpuri, pagpasalamat, pagdakila, pagwalhati sa ngalan ng Allah subhanahu wa ta'ala at nawa ang kanyang awa at biyaya ipagkaloob niya sa huling propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sa kanyang buong pamilya, sa lahat ng kanyang mga kasamahan at sa lahat ng mga taong tumatak sa matuwid na landas hanggang sa huling araw. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أوصيكم بنفسي بتقوى الله عز وجل كما قال تعالى في تنزيل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة دلالة وكل دلالة في النار. Bago lahat tayo muli magsimula sa pagdakila, pagluwalhati kay Allah subhanahu wa ta'ala at tayo magbigay pugay sa kanyang huling sugo na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sa kanyang pamilya, sa kanyang kapanalig at sino man nagsunod sa kanya at magsisunod pa hanggang sa huling araw. Tunay na hinahabilinan ko sa likod kayo na tayo ay matakot kay Allah subhanahu wa ta'ala ng tamang pagkatakot at huwag tayong pumayag na tayo ay abutan ng kamatayan maliban na lamang na tayo ay Muslim na natiling Muslim. Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ang pinakamainam na salita ay aklat ni Allah, ang Quran, at ang pinakamainam na gabay ay ang gabay ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tunay na ang pinakamalalang bagay sa buhay na ito ay ang mula sa sabi-sabi, at lahat ng sabi-sabi ay imbento, at lahat ng imbento ay kaligawan, at lahat ng mga ligaw ay uhulog ni Allah sa apoy ni impyerno. Nawa ay ilayo tayo ni Allah patungkol dito. Next slide po, start. Bilang pagpapatuloy ng ating pagtalakay sa umagang ito, at sa hapon naman dito sa amin sa Pilipinas, ay tayo ay tumatalakay pa rin sa aklat ng Asma'ul Husna ni Imam As-Sa'di rahimahullah, na ito ay pinaliwanag sa atin ni Sheikh Al-Badr hafidhahullah na mayroong kinalaman at ugnayan sa ating aqidatu sahiha, na ito ay may kinalaman sa tauhid o kaisahan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Next slide po, Ustad. Ngunit nung nakaraang araw ay nagpahayag ng balita ang ating admin, ang ating butihing abla na si Sister Iman, na umano isa sa ating kaklase, ang isa sa ating masugid na taga-subaybay, ang isa nating kasama sa pag-aaral at pagtalakay ay binawian ng buhay, na siya ay bumalik na kay Allah. Tunay po na kay Allah tayo nagmula at kay Allah tayo magbabalik. Next slide po, Stat. Ang ating kapatiran sa Islam na si Sister Fatima Jen Biyahe ay umano ayon sa balita ay inatake sa puso, at kalaunan na ito ang naging dahilan o sabab ng kanyang pagpanaw. Kaya dalangin natin kay Allah: O Allah, patawarin mo po si Sister Fatima Jen Biyahe at pahintulutan siya dyan sa kaitaasan kasama ng mga propeta at sugo, ganun din ang mga martir at mga matutuwid. Ya Allah, dyan po sa kaitaasan. Pagkatapos mangyari ang mga bagay na tinakda ni Allah, ang pagyaw ng isa nating kaklase, ang isa nating masugid na taga-subaybay, ang isa sa ating kasama sa pag-aaral at pagtalakay sa usaping ito, ito po ay isang paalala o whistleblower sa atin, no? Tunay po na paalala sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala na ang kamatayan ay hindi natin pwedeng takasan. Next slide po, Ustad. Pakibasa po, Ustad. Qala Allah ta'ala, waja'at sakratul maut. Hina po ang boses niya, Ustad. Qala Allah ta'ala, waja'at sakratul maut bil haqq, dhalika ma kunta minhu tahid. Yan, sinabi ni Allah ang kataas-taasan, tunay na kapag dumating sa atin ang hirap o hapdi ng kamatayan, na tunay na ito yung ating iniiwas-iwasan. Malinaw po na sinabi ng kataas-taasan, tunay po na wala tayong magagawa ng sinumang tao upang pigilan at takasan ang pagdating ng ating kamatayan.
Hindi ito kailangan ng salapi o tulong o ayuda sa sinumang politiko upang i-delay o ialintala ang pagtawid ng isang tao dito sa mundo patungo sa kanyang hukay o sa barzak o sa huling araw. Next slide po, Stan. Sinabi natin na ang kamatayang ito ayon sa siyensya ay ang pagtigil o paglaho ng pag-iral ng isang may buhay na organismo. Dagdag pa ng medico-legal na ang mga kadahilanan ng kamatayan ay marahil bunga ng pagtanda, kakulangan ng sustansya sa katawan, pagkakasakit, pagpapatiwakal o pagpatay, pagkagutom, kawalan ng likido sa katawan, o marahil ay bunga ng aksidente. Next slide po, Stan. Ayon pa sa scientifico na ang lamang loob at lamang labas ng isang namatay ay nag-uumpisa ng mabulok paglipas ng maiksing panahon na siya ay mawalan ng buhay. Pagkatapos niyang mabaon sa lupa, siya ay uuudin, matutunaw ang kanyang katawan, at sa paglipas ng panahon, ikaw, ako, tayo ay magiging bahagi o pataba na lang sa lupa. Next slide po, Stan. Sinabi din na ang kamatayan ay kadalasan kinokonsidera malungkot na pangyayari, lalo na sa mga tao dahil ito ay tanda ng pagtigil o pagputol ng kanyang relasyon o komunikasyon sa kanyang pamilya o sa kanyang hobby sa taong namatay na mahal niya sa buhay. At ayon nga sa mga espesyalista na ang epekto ng kamatayan ay pagkatakot, kalungkutan, pagkatamlay, at madalas ay kawalan ng pag-asa sa buhay sa karamihan. Next slide po, Stan. Kaya sinabi natin, kung ngayon ay tumitibok ang puso mo, darating ang panahon, titigil din ang pagtibok niya. Kung ngayon ay humihinga ka, bukas makalawa, ang baga mo ay hindi nagagana. Kung ngayon ay lumalakad tayo sa ibabaw ng lupa, sa mga darating na araw, o marahil sa darating na linggo, o darating na buwan, o marahil darating na taon, ikaw at ako ay ibabaon sa hukay at doon sa ilalim ng lupa magtatagad. Next slide po, Ustad. Pakibasa po, Ustad. Qala Allah Ta'ala, aynama takunu yudrikkumul mautu walau kuntum fi burujim musyayadah. Sinabi ng kataas-taasan, saan ka man naroroon o saan man tayo maglagi, saan man tayo magtago, ay aabutan tayo ng kamatayan. Ito ang panigurado sa atin ni Allah. Maging tayo man ay nasa toring itinayo. Malinaw ang sinabi ni Allah, ang kataas-taasan. Walang takas sa pagsundo ng anghel ng kamatayan. Maging ikaw man ay nasa loob ng palasyo ng Inglaterra, kasama mo man si King Charles, o napapaligiran ka man ng kawal sa loob ng White House, kasama mo man ang Presidente ng Amerika, o nagtatago ka man sa pinakailalim at matibay na bunker sa Switzerland, katiyakan na ikaw ay pupuntahan at susunduin ni Malakul Maut upang bunutin ang kaluluwa nating sinungaling at mapang-api. Next slide po, Stan. Ang kamatayan, ang bagay na pilit na iniiwasan ng mga tao, lalo na ang mga mayayaman. Ganon din ang mga mahihirap. Nasa posisyon man o wala, na kadalasan kapag nabanggit sa pagpupulong, ay dalin-dalin pipigilan na nagsasalita ng karamihan at sasabihin nila, pwede bang iba na lang ang talakayin? O pwede bang iba na lang ang pagkwentuhan? O baka naman pwedeng iba na lang ang paksain at wag na ang kamatayan. Bagay na pilit, na iniiwasan, ayaw pag-usapan at nais nilang kalimutan, nais talikuran at nais takbuhan. Inaangkin pa ng milyonaryo at ganun din ang bilyonaryo na kanilang handang ibigay ang kanilang naipong kayamanan at limpak-limpak na salapi, basta huwag muna sila datnan nitong kamatayan o ayaw pa nilang yumao sa mundong ibabaw. Umano handa nilang ibayad ang kanilang milyones na salapi, 10 ng kanilang mga asawa at anak, basta huwag muna silang pumanaw sa mundong ibabaw dahil ayaw pa nilang mamatay. Nais kasi nilang mabanat, hindi lang ang kulubot ng kanilang balat sa muka, ganun din ay nais nilang mabanat at humaba
pati ang kanilang mga buhay. Next slide po, Ustad. Pakibasa po, Ustad. قال الله تعالى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. Sinabi niya lang ang katastasan sa kalakir, tulad ng binanggit ng ating buting Ustad, na sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, akala ba nyo, no? Akala ba nila na tayo ay nilalang ni Allah subhanahu wa ta'ala na laro-laro lamang, na para tayo maglaro. At kay Allah ay hindi tayo magbabalik. Sa totoo lang mga kapatid ko sa Islam, sa tuwing maririnig ko ang bersikulong ito, sa tuwing babasahin ng imam sa masjid ang bersikulong ito, tunay na meron pong kalabog sa aking dibdib. Tunay na may pagkabalisa sa aking ulirat o isip. At tunay na kung minsan ay may roong pagkalog o panginig sa aking tuhod. Bakit po mga kapatid sa Islam? Dahil sa bersikulong nabanggit ay pinauunawa sa atin ni Allah ang kataas-taasan, ang may kapal, ang lumalang ng langit at lupa, ang lumalang ng mga bagay na nakikita at hindi nakikita ng ating mga mata, na tunay na isang araw, may oras o minuto na magtatapos ang ating mga buhay. Next slide po, Ustad. Tunay po marami sa atin ay tinatala sa kanilang mga kalendaryo ang mga espesyal na araw na kani-kanilang mga buhay. Para umano, wag daw itong makaligtaan o malimutan, wag malagpasan. Naghahanda po ang mga tao sa kani-kanilang mga kaarawan o birthday. Naghahanda ang mga tao sa araw ng Kapaskuhan. Naghahanda ang mga tao sa araw ng Bagong Taon. Naghahanda ang mga tao sa araw ng Fiesta di Barrio. Naghahanda ang mga tao sa anibersaryo ng kanilang kasal. Naghahanda ang mga tao para sa halalan. Next slide po, Ustad. Ngunit, wala po sa atin, sa totoo lang, ang naghanda sa araw ng kanyang pagyao o araw ng kanyang kamatayan. Meron bang matapang dito na sasagot ako? Meron ba tayong nakitang universidad o eskwelahan o gym na magtuturo sa atin at mag-e-ensayo kung paano tayo mamatay? Subhanallah. Ano po ba ang pinakamahalagang araw sa buhay nyo? Ang inyo bang araw ng kapanganakan o birthday, na kung saan ang iba'y naghahanda pa ng balloon at cake? O ang inyo bang araw ng graduation sa eskwelahan, ng high school life o college? O araw ba ng inyong kasal o wedding anniversary nang kayo ay makasal sa inyong hobby? O ang araw na muli kayong bubuhayin na maguli at haharap-harap tayo kay Allah para managot sa ating mga pinaggagawa dito sa mundo. Next slide po, Stan. Tunay po na ang hininga nyo ay mauubos, ang paningin nyo ay didilim, at ang puso nyo ay titigil sa pagtibok. At baka sabihin pa ng marami sa atin, kapag siya ay mamamatay na, anong nangyayari sa akin? Dahil pinipilit mo pang kumilos, pero ang mga kamay at paa mo ay ayaw nang gumalaw. Pinipilit mo pang huminga, pero ang baga mo ay ayaw nang gumana. Pinipilit mong dumilat, ngunit ang talukap ng mga mata ay mabigat. Kaya huwag kang magtaka dahil ito ay senyales na parating na sa iyo ang iyong kamatayan. Basa po, Ustad. قال الله تعالى ولا يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. Saklaw kera, sinabi ni Allah ang kataas-taasan, tulad ng nabanggit ng ating buting Ustad, na sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, walang pinahuhuli si Allah na may buhay kapag dumating na ang oras o takda ng inyong kamatayan. At si Allah mas nakababatid ng inyong mga pinaggagawa. Next slide po, Ustad. Sa bersikulo na ating narinig, tunay po na pinagkatiyak-tiyak sa atin ni Allah na walang palakasan sa Kanya, at tiniyak niya na kapag dumating na ang oras o minuto o schedule ng ating kamatayan, wala na po itong atrasan. Hindi natin kayang parahin o pigilan at hindi natin kayang suhulan ang anghel ng kamatayan na bubunot o kukuha o babawi ng ating kaluluwang sinungaling at mayayabang. Astaghfirullah. Baging sino ka man,
politiko ka man o hindi, senador o kongreso, presidente ka man o janitor, karatista ka man o boksingero, o isang dancer. Bukol-bukol man ang katawan mo ng muscle o isa kang payatot, malusog ka man o may sakit, bata ka man o matanda, walang pagdududa na ikaw ay daratnan ng iyong kamatayan. Next slide po, Stan. Tunay po na nakakatakot ang mamatay. At mas lalong karimari-maring, kagimbal-gimbal ang inaabot ng bangkay ng mga hindi Muslim na kung saan pagkatapos nilang mamatay ay dadalhin ang kanilang bangkay sa morgue. At sila ay bubuhusan o pasisiritan ng tubig na animoy bumbero, na sila ay walang suot o walang saplot, sila ay hubad-hubad. Ipapaimbalsa mo sa mga matador, kukunin ang kanilang lamang loob para ibenta sa universidad at pag-aralan, at pagkatapos ay papasakan o lalagyan ng bulak at dyaryo. Kala natin bulak lang ang nilalagyan ng dyaryo, Abante, Manila Bulletin, at iba pa, ang kanilang tiyan para muling umasbok o tumambok. At alam natin sa tanyag na ulat ng GMA, no, na Reporter's Notebook, na ang mga matadirong ito ay sinasamantala, minamaltrato, no, o nire-rape pa yung bangkay, lalo kung umano'y ito'y bago at mainit-init pa, waya debila. Kaya nakakatakot at kagimbal-gimbal ang inaabot ng mga bangkay, lalo ng mga kuffar. Next slide po, Stan. Sabi natin, pagkatapos silang paglaruan, no, at katayin ng mga matador, ang punenarya, para sila pagkakitaan, ay ilalagay sila sa mamahaling kahon o atool ng punenarya. At pagkatapos lalagyan sila ng kolarete o makeup, na kahit dating siga at tambay sa kanto, no, lalagyan ng kolarete yung kanilang muka, kahit hindi naman sila mga bakla. At pagkatapos ay ibuburol sila at pagsusugalan ng mga sugarol, no, panayang hamig. At ganun din ang mga lasinggero at tambay. Habang naggigitara at kumakanta at ang iba naman ay nakikibiskwit na mga nakikiramay, habang umiiyak naman ang iba nilang mahal sa buhay, kasama ng kanilang habi, habang nakatanaw sa kanilang atool. Astaghfirullah. Basa po, Ustad. قال الله تعالى وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين. Sinabi niya lang kataas-asan, zaklaw khaira, sinabi natin buting hisad, subhanallah, no? At hindi ko nilikhaan niya ang kalangitan at kalupaan at anumang nasa pagitan nito na laro-laro lamang. No? Next slide po, Ustad. Tunay po mga kapatid ko sa Islam, kung tayo ay lilinga o lilingon sa ating tabi, unahan at lilikuran, maaaring kakilala nyo o hindi, ay makikita natin na marami sa atin ay inaakala na ang buhay sa mundo ay mistulang laro-laro lamang. Andiyan yung mga nagsasaya ng oras, no? Nag-aaksaya ng kanilang edad, ng kanilang kalusugan. Marami sa atin ay naglalaro sa kanilang buhay. Papuntat pa rito, tutungo kung saan, araw-araw ay naliligo at nagbibihis ng iba't ibang damit. Ang iba sa atin ay kakain ng agahan kung mayroon, magkakape, no? Laging nagkakape at kakain ng pan o tinapay. Ang iba ay naghahanda sa pagpasok nila sa eskwela, ang iba ay sa pagpasok nila sa trabaho, opisina o pabrika, at ang iba naman ay papunta sa pasyalan o mall. Mashallah. Paulit-ulit po yung kanilang gawain, paulit-ulit ang kanilang buhay, paikot-ikot ang kanilang ginagawa. Hindi ba nakakasawa naman ang ganyan? Hindi naman tayo gulong pero pabalik-balik. Subhanallah. Next slide po, Ustad. Basa po, Ustad. قال الله تعالى هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا. Subhanallah. Sinabi nila katastasan, zaklaw khaira. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, siyang lumalang sa inyo mula sa lupa, sabihin si Adam a.s. Pagkatapos ay mula sa similya, tayo na ito, na tinarak ng ating ama sa sinapumunan ng ating ina. Pagkatapos ay mula sa piraso ng dugo. Pagkatapos ay pinalabas tayo na isang sanggol. Pagkatapos ang iba sa atin ay umabot sa hustong edad bago pa inabutan ng kamatayan. Ang iba naman ay umabot sa katandaan bago pa namatay. At ang iba naman ay namatay na bago pa man lumabas at kumawag-kawag. At ito ay upang ating maunawaan. Tandaan po natin
na ang buhay sa mundo ay hindi forever. Wala pong forever sa mundong ibabaw, kaya wag niyong tawagin yung kapareho niyong may forever. Wala pong forever sa mundo. Lahat po dito sa mundo ay wakasan. Lahat po ng bagay dito sa mundo ay may katapusan. Kasama na dito ang buhay ko, ang buhay nyo, at buhay nila. Next slide po, Stan. Kaya muli, tanong ng marami, may edad ba daw pinipili ang kamatayan? Basa po, Stan. قال الله تعالى والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرذل العمر. Subhanallah. No? Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala bilang paglilinaw sa atin. At si Allah ang lumikha sa atin, pagkatapos ay papapanawin niya tayo. At mayroon sa atin ang inabutan ng katandaan. At ang iba naman sa atin ay walang kamalayan, sanggol pa lang, wala tayong kaalam-alam sa bagay, ngunit tayo binawian na ng buhay. Subhanallah. Sa versikulong ating narinig, ating matututunan at tinuturo sa atin ni Allah na kaya pala may pumanaw ng bata, may pumanaw na matanda, may pumanaw na babae, may pumanaw na lalaki, dahil si Allah mismo ang nagtatakda ng ating pagpanaw. Kaya hindi maaaring angkinin ng isang tao na siya ay malakas ngayon dahil siya ay lagi sa gym o lagi sa dojo. O kaya dahil sa bata pa siya at laging umiinom ng vitamins at kumakain ng masustansya at di ka maaaring lagutan ngayon ng hininga. Ang pagpanaw o pagyao ay naaayon po sa kung paano ito tinakda ni Allah. Ang haba ng ilalagi mo dito sa mundong ibabaw, maging ikaw man ay malakas, malusog ka man, may sakit ka man, masaya ka man, malungkot ka man ngayon, walang duda na ikaw ay dadatnan at susunduin ng anghel ng kamatayan. Next slide po, Stan. Tunay po na ang kamatayan ay walang pinipili. Ito ang sinabi ng mga scholars ng Islam. Ayon kay Sheikh Muhammad Shankiti, tunay po na walang pinipili ang kamatayan. No? Mabuti man o masama, matuwid ka man o baluktot, propeta man tayo o hindi, panigurado na siya o tayo ay aabutan ng kamatayan. Basak po, Stan. قال الله تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل فإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. Subhanallah, no? Ito ay bilang pagbibigay aral kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pinahayag niya kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, no? Bilang pagtuturo sa atin. Ikaw man ay propeta, sugo, no? Sukdulan man ang iyong pananampalataya, no? Subhanallah. Sabi nga natin, kumapal man ang noo mo at ang tuhod mo sa pagpapatira pa, panigurado na ikaw ay dadatnan ng kamatayan. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabi nga natin, kung mayroong pinakamabuti at pinakamabuting tao, kung mayroong religyoso at pinakarelyosong tao, wala na sigurong hihigit pa sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngunit ano ang sinabi o binalita sa kanya ni Allah subhanahu wa ta'ala, ating pakinggan, binasa ng ating butihing ustad, at si Muhammad ay maliban sa sugo lamang. Katunayang na lumalang si Allah bago pa ng sugo sa kanya. Kung mamatay o mapatay si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ay tatalikod ba tayo sa Islam? Subhanallah. Sino man na italikod ang kanyang sarili sa Islam, ay hindi natin mapipinsala si Allah ng kahit na papaano. At gagantimpalaan ni Allah ang mga mapagpasalamat. Subhanallah. Next slide po, sir. Kaya tanong din ng marami sa atin, no, bakit man namamatay daw yung tao? No? Sino bang nagsasanhi? O sino bang kumikitil? Sino bang pumapatay o kumukuha ng kanilang buhay? Pakibasa po, Ustad. قال الله تعالى قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. Mashallah. Barakallahu fika, Shaykhana, no? Ito ay bagay na pagtuturo sa atin, no? Kasi ito yung mga bagay na pagiging maluwag ng iman sa kadar ni Allah subhanahu wa ta'ala. Paglilinaw sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Pakinggan, no? Sabihin, O Muhammad, ang kumikitil o bumabawi ng inyong mga buhay ay si anghel ng kamatayan na sa kanya pinagkatiwala ang inyong kaluluwa. Pagkatapos ay sa Panginoon ninyo kayo ibabalik. Kaya sabi natin, mamatay sa sakit, mamatay sa sakuna, mapas lang o mapatay,
ay si anghel na kamatayan pa din ang bubunot ng ating mga kaluluwang sinungaling at masama. Kasi ang iba, kapag nabalitaan, napas lang ang ating mahal sa buhay, sinisisi kung sino-sinong Poncio Pilato, na kung hindi daw dahil sa taong ito, sana'y buhay pa siya. Kung hindi sana isinama doon at kung saan, ay sana'y kapiling pa ang kanyang habi, etc. No? Ito'y paglilinaw sa atin ni Allah SWT. Kapag dumating ang oras, no, mabait man o hindi, malungkot man o masaya, malaki man ang katawan o payatot, subhanallah, ito ay kapag dumating ang oras na tinakda ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, darating at darating si Malakul Maut para bunutin ang ating kaluluwa. Next slide po, Stan. Tanong pa ng marami, sabi niya, brother, meron bang pwedeng tumakas, no? Umiwas sa kamatayan kasi ayoko pang mamatay, hindi pa ako handa, no? Meron bang push button na kapag pinundot mo ay super speed ka at makakatakas ka kay anghel ng kamatayan? Subhanallah. Basa po, Stan. Qala Allah Ta'ala, kullu nafsin da'ikatul maut wa innama tawafuna ujurakum yawmal qiyamah. Sinabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, barakallahu fi, sinabi na, sabi ng kataasasan, lahat ng may buhay ay makalalasap, makakatikim ng kamatayan. At tunay na ang binawian ng buhay ay gagantipalaan sa araw ng muling pagkabuhay. Kaya kayo mag-ipon ng inyong gawain. No? Dahil sinabi nga ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, فَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُ. No, kapag magang ang timbangan nyo, فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ. Ang bagsak nyo ay doon sa lugar ng saktanan, bugbugan, ang apoy na impinawayad billah. Kaya sa bersikulong ating narinig, tiniyak sa atin ni Allah ang katasaasan na bawat may buhay ay siguradong walang takas at walang mintis sa kamatayan. Kaya kung ngayon ay tumitibok ang puso mo sa iba, no? O kumakabog ang dibdib mo para sa iba, darating ang panahon, titigil din po ang pagtibok niya. Kung ngayon ay humihinga ka, no, at pinupuno mo ng usok ang iyong baga, darating ang panahon, ang baga mo hindi na rin gagana. Kung ngayon ay lumalakad ka sa ibabaw ng lupa sa mga darating na araw, marahil sa darating na linggo, darating na buwan, o darating na taon, o baka araw lang o oras lang, no? Ikaw ay ibabaw na sa hukay, sa ilalim ng lupa, ay pag-aagawan ng mga uod at doon maglalagi. Next slide po, Sta. Sabi ng scholar na tunay na nilalang ni Allah ang buhay dito sa mundo sa dahilan na hindi para tayo mamalagi, magpakailanman. Kaya wag natin masyadong mahalin ang mundo. Basa po, Ustad. Qala Allah Ta'ala, wa ma tadari nafsum bi ayyi ardin tamut. Inna Allah alimun khabir. Subhanallah, no? Barakallahu fiik. Sinabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala na hindi alam, hindi nyo batid, wa kayo knowing, no? Hindi alam ng bawat may buhay kung saang lupain tayo mamamatay at si Allah ang masigit na nakakaalam. Tunay po na marami sa atin ang kumukuha ng burial plan para daw maayos daw ang kanilang burol. Subhanallah, no? Pogi sila o maganda sila sa kanilang atool. At ang iba naman ay kumukuha pa ng memorial plan para sila daw ay ilibing kung saan sa kilalang sementeryo o kaya libingan. E ang tanong natin, alam mo ba kapatid kung saan at paano ka mamamatay? Paano kung ang sinasakyan mong eroplano pabalik ng Pilipinas ay sumabog, no? At di na nakalapag sa lupa at nagkadurog-durog ka? O kaya naman ay masagasaan ka ng train o masagasaan ka at magulungan ng 10-wheeler truck. Sumabog at sumambulat ang iyong kalamnan sa kalsada. Yung mga pinapuputi mong pisngi at balat, naging giniling at piraso ng laman. Yung inaalagaan mong katawan at nilalagyan pa ng lotion ay nakasama at naging karne norte. Wayadubila. Tulad ng sinabi ni Allah, hindi natin alam kung saan at paano tayo aabutan ng kamatayan. Next slide po, sir. Kaya habilin sa atin ni Allah Subhanahu wa Ta'ala na huwag tayong paloloko, huwag tayong padadaya sa kinang at ganda ng kutitap ng mundong ito. Dahil tunay po na marami ang nalango at nalasing at nahumaling sa kamunduhan. Hindi na inalam o tinuklas ang dahilan ng kanilang buhay. Basa po, Ustad. Qala Allah Ta'ala,
Ya ayuhan nasu inna wa'dallahi haqq. Wala tagurrannakumul hayatud dunya. Wala tagurrannakum billahil gharur. Subhanallah, no? Sinabi ni Allah, kastasan, o kayong mga tao, babae man o lalaki, basta tao, Muslim di Muslim. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, o kayong mga tao, tunay na ang pangako ni Allah ay totoo. No? Kaya huwag kayong paloloko sa buhay dito sa mundo. At huwag magpaloko patungkol kay Allah sa mga manloloko. No? Kabanata Al-Fatih. Tunay po maraming mga tao, Kuya Billah, na kinarir ang pagiging vlogger. May ibang mga babae, pati mga Muslima, subhanallah, wala nang hiya sa kanilang mga balat. Inilantad ang kanilang kariktan, kagandahan at aura sa social media. Pati ang mga balat na dapat itago at ikubli ay kanilang nilalantad. Gumagaya sa mga kuffar, inggit na inggit sa ginagawa ng mga kuffar. Umano ayon sa mga kuffar, no, actually Romanian sayings to, no. Sabi nila, if you have it, flaunt it. Kung meron ka, ipakita mo. Billah. Muslim pa nga ba o hindi na? Habilin ni Allah, huwag kayong paloloko sa buhay dito sa mundo. Next slide po, Ustad. Paalala sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala sa paglakad natin dito sa mundong ibabaw bilang naniniwalang Muslim, bilang mananampalataya kay Allah at sa kanyang sugo. Basa po, Ustad. Qala Allah Ta'ala, Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat ligad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Subhanallah. Sinabi ni Allah katastasan, subhanallah, no? Subhanallah. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, o kayong mga mananampalataya, kayong mga Muslima, habilin sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala, katakutan nyo si Allah at bantayan ang inyong mga sarili. Bantayan ang ating mga sarili, hindi ang iba. Matyagan natin ang ating sarili, wag po ang iba, no? Dahil subhanallah, ang iba sa atin, mga marites, tolits, no? Binamatyagan, binabantayan ang bawat galaw ng kapwa. Nakalimutan niyo ba yung sinabi ni Allah sa Quran? Wat tandur nafsu ma qaddamat lagad. Bantayan niyo yung sarili niyo, no? Bago ang iba, bantayan yung sarili niyo at tignan niyo ang inyong mga pinaggagawa at katakutan si Allah ang dakila na kababatid ng ating mga pinaggagawa. Subhanallah. Inususan po tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala na bantayan yung ating mga sarili, hindi ang ating kapwa. Bantayan ang ating mga gawa. Huwag tayong bumilang sa mga tao na kinalimutan nila si Allah at kinalimutan ang kanilang obligasyon kay Allah. Tulad ng sala, obligadong pagdarasal. Maraming Muslim ngayon, subhanallah, o Muslima na hindi na nagsasala. Pero sukdulan ang pangmamata, no? Subhanallah, ang panlalait sa kapwa. Pero yung sala hindi na itataguyod, no? O wala nang pakialam sa sala. Ang iba naman sa atin ay kinalimutan nila yung kanilang mga Kuya Dubila, yung kanilang mga magulang. May iba po sa atin inabutan ang kanilang mga magulang sa kanilang katandaan, uugod-ugod na. Ang iba sa kanila may sakit pa. May mga Muslim na walang pakialam sa kanilang matandang magulang. Hindi na nakuhang dalawin, kamustahin, subhanallah. Ang iba pa, ating mabalitaan na may mga sakit na kung saan-saan nang hihingi ng tulong o ayuda para masustentuhan ang kanilang maintenance, wayadubila. Pero ang kanilang anak, nagpapakasarap sa Europa, Japan, Australia, Middle East, no? Pero ang kanilang magulang hindi maalala man lang, no? Hinahayaang manlimos yung kanilang mga matandang magulang sa kalsada, sa bangketa, sa estero, para bang wala silang anak na pinalaki at tinustusan nung sila ay malakas pa at ang kanilang mga anak ay bata pa. Wayadbillah. Next slide po, Ustad. Pakibasa po, Ustad. Qala Allah Ta'ala, وقالوا إنها إلى حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين. Sinabi pa ni Allah ang kataas-taasan, ito'y bilang pagbabalita sa atin, no? Kasi merong mga tao o grupo ng mga tao. At sinasabi nila, tunay na ito lamang ang buhay natin dito sa mundo at di na tayo bubuhay na mag-uli. Ayon kay Imam At-Tabarani, rahimahullah, ito ang inaakala ng mga walang paniniwala na wala na daw bilang buhay o wala na daw ibang buhay maliban sa buhay na ito. Sabihin, dito ka lang. Pagkatapos mo dito sa mundo, wala na. Pinaniniwalaan nila na wala na daw buhay sa libingan at wala nang buhay sa kabila na walang hanggan. Lalo na yung mga Hindu, no?
Naniniwala kasi sila na kapag ikaw ay namatay at ikaw ay naging mabuti sa iyong buhay, ay bubuhayin ka raw uli ni Allah sa susunod na yugto ng buhay mo bilang isang paru-paro. Ngunit kung ikaw ay naging masama o pasaway sa buhay mo dito, sa mundong ibabaw, ay bubuhayin ka sa next cycle ng buhay mo na isa kang higad o alupihan o uod. At ito ang tinatawag nilang incarnation o incarnation. Next slide po, sir. Kaya babala ni Allah sa mga nagsiwalang bahala at di na nagbigay pansin o halaga sa dahilan ng kanilang buhay, silang mga lalo yung walang paniniwala, silang mga naglaro-laro sa kanilang buhay. Huwag na kayo sumali, mga Muslim. No? Basa po, Ustad. قال الله تعالى والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. No? Jazakallahu khaira. Sinabi ni Allah ang katastasan at silang mga walang paniniwala. Ang bilin sa kanila ni Allah subhanahu wa ta'ala, babala sa kanila, kayong mga walang paniniwala. Kumain kayo tulad ng paglamo ng mga hayop at apoy ang hantungan ninyo. Wa'yadu billah. Kaya noong nakaraang buwan, sabi natin na isang malaking scholar at isa sa mga kilala at sikat na tagapagturo sa Islam, ang binawian din po ng buhay at siya ay nailibing sa libingan na malapit sa masjid ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siya ay walang iba si Sheikh Rabi al-Madkhali, rahimahullah, isa sa mga bantog. No? Ito po ay isang aral sa atin na tunay na walang pinipili ang kamatayan. No? Walang kilala si Malakul Maut kasi hindi natin siya partner, hindi natin siya best friend, hindi natin siya beshi. No? Alam natin na mabuti ka man o masama, no? Scholar ka man o hindi, jahil ka man o may alam, tunay na susunduin at bubunutin, Malakul Maut ang inyong kaluluwa. Next slide po, Star. Kaya kayong mga Muslima, siguruhin nyo na kayo ay nabubuhay araw-araw na sumasamba kay Allah at tiyakin ninyo sa inyong sarili na kayo o tayong lahat ay mamamatay. Una-una nga lang, at di natin alam kung sino ang mauuna sa atin. Nauna na ang ating kapatid, Fatima Jen. Ito po ang pinakamahalagang araw na dapat nating ituring sa buhay natin dito sa mundong ibabaw. Kaya kumilos at mabuhay kayo at maniwala tayo na tiyak na hindi nating kayang takasan si anghel ng kamatayan, nababawi at kukuha ng ating kaluluwang makasalanan. Next slide po, Sir. Kaya ako po at 10 ng aking mga kasama sa admin ay may kababaang loob na nagpapaalala sa bawat isa sa atin na habang maaga, hanggat humihinga pa tayo, ay ayusin na natin ang ating reversion certificate. Kapag sinabi natin na reversion certificate, ito ay dapat nagmula at rehistrado sa ahensya ng gobyerno ng Pilipinas. Dahil ang hawak niyong certificate na galing sa tanggapang Islamiko sa labas ng Pilipinas, dyan sa Saudi Arabia, Qatar, kung saan man kayo, ay hindi po yung kinikilala bilang opisyal at hindi tanggap sa gobyerno ng Pilipinas. Kaya lalabas sa talaan ng gobyerno ng Pilipinas na hindi pa din kayo opisyal na Muslim. Next slide po, Ustad. Pangalawa, ako bumili ang inyong lingkod, ang inyong kapatid sa Islam. 10 ng aking mga kasama, Sheikh Adnan, si Abla Iman, no, si Abla Sarah Jones, at ganoon din si Sister Elham, ay nagpapaalala tayo sa bawat isa habang maaga po, hanggat humihinga pa tayo, ay ayusin din natin ang ating last will and testament. Kapag sinabi po natin na last will and testament, ito ay dapat nagmula ulit, rehistrado sa ahensya ng gobyerno ng Pilipinas, hindi kung saan. Mainam na ito ay pirmahan nyo at may thumb mark kayo, kaya para literal na galing ito sa inyo, at maging legal sa paningin ng batas ng Pilipinas. Ilaki po, i-attach nyo ito sa inyong reversion certificate. Mag-record kayo na maiksing video kung kakayanin bilang patunay at suporta habang hawak nyo yung last will and testament nyo para kung sakaling dumating ang takdir o tinakda ni Allah
na tayo yayao na, ito ay matibay na ebidensya na ayaw nyong paimbalsamo at ayaw nyong make-upan, tanggalan kayo ng hijab at ilagay kayo sa atool. No? Subhanallah. At nais nyo na gusto nyo na kayo ay mailibing sa kaparanan ng Islam. Magbigay kayo ng mga set na kopya sa malalapit na Muslim at kaibigan nyo, kakilala nyo, at bilinan sila, narjo, pakiusap kayo, no? Para kay Allah at sa kanyang sugo at sa reliyong ito at para sa kapatiran na kung sakaling mabalitaan nila na kayo ay namatay na, ay ipakita sa inyong pamilya ang kopyang ito at kumontak sila sa mga Muslim org para sila ang mag-ayos ng inyong libing biidhnillahi ta'ala. Ito ay maikiling paalala sa atin, sa inyo, sa bawat isa, na alam natin ang bagay na ito ay walang paapaalam, ito ay isang sorpresa, kaya sabi natin, meron bang paghahanda sa isang sorpresa? Tunay pong wala. Kaya ito ay isang may kababang loob na paalala sa bawat isa sa atin. Kung kayo ay may kahirapan at walang kaalaman patungkol sa pag-ayos nito, ang ating pong grupo, ang inyong lingkod, ay maaaring tumulong sa inyo para ayusin at irehistro ang inyong pagkakakilanlan dito sa ating gobyerno. Next slide po, Stan. Bilang pagtutuloy ng ating paksain, sabi natin noong nakaraang linggo ay nag-umpisa tayo sa pagtalakay sa isa pang dakilang ngalan ni Allah. Ito ay walang iba kung hindi ang Ar-Rahman Ar-Rahim o Ar-Rahman Ar-Rahim. Sinabi natin na para mas maunawaan natin ang Rahman ni Allah ay nagbalik tanong tayo sa mga kasaysayan ng buhay ng mga propeta at mga relosong tao na nabuhay noong unang panahon na tinatawag nating mga Salafatus Salih. Nang sa ganon ay matutunan natin at maunawaan kung paano nila tinanaw at inunawa ang ngalan ni Allah na Ar-Rahman. Next slide po, Star. Tulad halimbawa ni Propeta Ayub alayhi salam, sumakaya nawa ang kapayapaan. Alam natin na siya ay, tulad ng tilakay natin nakaraan, pinagdatnan siya ni Allah ng malaking pagsubok sa buhay, nawala ang kanyang kayamanan, mariwasa ang kanyang pamumuhay noon, ito'y binawi ni Allah. Ang kanyang mga anak na malulusog, magaganda, sabi natin, ang pangangatawan at itsura ay binawi ni Allah ang mga buhay nito sa paraan ng kasakuna. At tanging ang asawa niya lamang ang natira at nanatili sa kanyang piling hanggat siya ay padatnan ni Allah subhanahu wa ta'ala ng sakit sa katawan at balat. Subhanallah. Sabi natin siya ay nagkaroon ng ketong o leprosy. Ito ang nagpangyari kaya siya ay naparalisa o naparalyze siya, hindi siya makakilos. Sabi nga natin ayon sa kasaysayan na hindi siya makapaghanap buhay dahil kahit yung kanyang mga paa, kanyang talampakan ay may mga sugat. Subhanallah. Ngunit yung kanyang kasama lamang ay ang kanyang may bahay sa kanyang piling. At siya ay pinagsilbihan nito. Subhanallah. Ngunit lahat-lahat ay ito ay hindi sinisi ni Ayub alayhi salam kay Allah subhanahu wa ta'ala. No? Hindi niya tinanong si Allah subhanahu wa ta'ala, bakit siya, bakit sila ang pinadatnan ng pagsubok na ito? Samantalang siya naman ay parati ang tumatawag, nagsasala, nagdudua, pumupuri kay Allah subhanahu wa ta'ala. Bagkus ang sinabi niya, basa Ustad. Allah Ta'ala, wa ayyuba idnada rabbahu anni massanid durru wa anta arhamur rahimin. Mahalala, no? Jazakallahu khair. Sabi natin si Ayub, si Job, nang siya ay tumawag sa kanyang Panginoon. Pagkatapos dumating sa kanya lahat ang dilubyo, sabi natin ang pagsubok, ang sakit, subhanallah. Sinabi niya kay Allah subhanahu wa ta'ala, katotohanan, dinapuan ako ng kasamaan at kahirapan at ikaw ang maawain na mahabagin. Allahu Akbar. No? Subhanallah. Sa dami ng bigat na uri ng pagsubok na dumating sa buhay ng Propeta Ayub alayhi salam, na pinadala sa kanya ni Allah subhanahu wa ta'ala, tinuring pa din niya na ang pangyaring ito ay binang tanda ng pagiging maawain at mahabagin ni Allah. Tayo mga kapatid sa Islam. Paano kaya? No? Next slide po, Stan. Sabi sa ulat, no? Na dahil nga doon sa pangyaring ito, masamang-masama ang loob ng asawa ni Propeta Ayub alayhi salam, no? Kaya ito ay nagreklamo kay Propeta Ayub alayhi salam
Dahil sabi natin, mayroong pangyayari na nangyari sa palengke, no? Dahil siya ay kinukutya, tinutuya, no? Na kung siya ba ay patuloy pa rin tumatabi sa pagtulog sa kanyang asawa, kaya sabi natin na hinila yung kanyang hijab. No? Marami tayong napatunayan sa kasaysayan na yon, na maging noon pa man ang mga salihat, no? Matutuwid at losong babae ay nakahijab na. Hinigit yung kanyang hijab, hinila, at doon nakita na nauuka na o nagkakasugat-sugat na rin yung kanyang anit. No? Subhanallah. Sabi doon na dahil sama ng loob na inabot ng kahihiyan ay pumunta si may bahay kay Ayub alayhi salam at para sabihan siya na bakit hindi hilingin kay Allah subhanahu wa ta'ala na alisin, tapusin na yung paghihirap nila. Subhanallah. At dahil dito, tinanong ni Ayub alayhi salam yung kanyang asawa. No? Subhanallah. Ito yung magandang aral sa atin. No? Tinanong niya ang kanyang may bahay. Sabi niya, ilang taon ba tayong pinagpala ni Allah subhanahu wa ta'ala? Ilang taon bang masagana yung ating buhay? Sinabi ng kanyang may bahay, 45 years. No? At muli tinanong ni Propeta Ayub alayhi salam, ilang taon na ba tayo nagdudusa ng ganito? Sabi ng asawa niya, 15 years. Kaya sabi ni Propeta Ayub alayhi salam, ito ang dahilan kung bakit hiyang-hiya ako kay Allah. Subhanallah, no? Dinatan ng pagsubok, siya pa nahihiya kay Allah. Sabi niya, hiyang-hiya siya kay Allah dahil mas marami yung taon na sila'y pinagpala. No? What is 45 years compared to 15 years? No? Kung i-divide natin, subhanallah, 30%. Meron pang 60% na remaining na sila'y masagana noon. Kaya siya nahihiya. Nahilingin kay Allah subhanahu wa ta'ala na alisin kung ano man yung kanilang dinaranas sa ngayon. No? Sabi natin, maaaring sabihin ng mga tao, kapatid, syempre, propeta yun. No? Si Propeta Ayub, matatag yan. No? Kaya nga sila pinili ni Allah subhanahu wa ta'ala dahil sagad-sagad ang kanilang pananampalataya, sagad-sagad ang kanilang pagtitiis, at sagaran din ang kanilang pagtitiwala kay Allah. Kaya tayo nagbigay uli ng isa pang halimbawa na si Urwa bin Zubair, rahimahullah, na siya ay nanggaling sa pangatlong henerasyon mula after ng Propeta Muhammad SAW. Siya ay tinawag sila bilang mga tabi'un o tabi'in. Next slide po, Ustad. Sinabi natin, narinig natin sa kasaysayan na si Urwa bin Zubair ay mag-aaral ni Aisha, kalabdan nawa siya ng Allah. No? At siya ay isa sa mga supling ng mga sahaba, na isa sa mga mandirigma ng Propeta Muhammad SAW, na isa siyang muhadditin o tagapag-ulat ng salaysay. No? Na mula sa kanyang tiyahin na si Aisha, kaya sabi natin sa tuwing magdanarray tayo ng hadith, no? Mapapansin natin yon kahit sa panahon ng Ramadan, marinig natin Urwa na mula kay Aisha. No? Next slide po, Ustad. Yeah. Sinabi natin na ayon doon sa kasaysayan na binanggit natin nakaraan na si Urwa, hindi natin kukunin yung detalye, na siya ay may anak na nagngangalang Muhammad. Sabi natin na ito'y sinama niya sa paglalakbay at ito'y nakain, no? Ito'y nakain, no? Nahasad yung kanyang anak. Kumbaga parang nausog, no? Alaykum salam. At sinabi na sumakay ito sa kabayo at napalupot ito sa tali ng kabayo, nasakal sa lubid hanggang sa ito ay mabigti at namatay. So sinabi ng inilibing ni Urwa ang kanyang anak, sa mismo yung nagbaon sa hukay, no? Sabi na siya ay nasugatan yung kanyang paa ng malubha. Pagkakasugat nito, sabi naman sa ibang ulat, siya ay na-sting o natuka ng makamandag na hayop, maaaring scorpion o ahas, wallahu alam, at ang kanyang kalamnan ay nabulok. Next slide po, Ustad. Sabi natin, nabalitaan ito ng kalipa ng panahon na yon na siyang nag-imbita sa kanya para pumunta ng Damascus. Sabi daw ng marinig ito ng kalipa, dali-dali siya nagpadala ng manggagamot o dalubhasang doktor para agarang bigyan lunas yung pagkabulok ng paa ni Urwa. Sabi natin, dumating yung mga dalubhasang doktor, nang makita nila yung paa ni Urwa ay sinabihan siya na ito'y wala ng pag-asang gumaling. Ang tanging gamot na lamang dito para pigilan ang pagkalat ng impeksyon at kamandag sa kanyang katawan ay putulin yung kanyang paa. No? Subhanallah. Subhanallah. Sabi natin na natutunan ni Urwa na wala nang ibang lunas, kaya ito ay tinanggap niya ng kanyang takdir, tinanggap niya yung pagputol ng kanyang paa. Next slide po, Ustad. Sabi nga natin, nang puputulin na yung paa ni Urwa, nagpayo yung doktor sa kanya, bakit di ka maglasing? O sabi na, okay, kailangan ka namin lasingin para hindi mo maramdaman yung sakit ng pagputol lang yung paa. So sumagot si Urwa, sabi niya na hindi ako papayag na maging gamot o solusyon ang bagay na haram o pinagbawal ni Allah. So sinabi ng doktor sa kanya, kung ganon, bibigyan ka na lamang namin ng pampangimi o pampamanhid.
Muli, sumagot si Urwa at narinig natin sa kasaysayan na sinabi niya na hindi niya nais na alisin ang bagay na magbubunga ng gantimpala sa kanya kay Allah. Next slide, Pastor. Sinabi sa imong ulat na nagbilang si Urwa na kapag siya ay nagsujud o nasa sujud, ay saka putulin ng doktor yung kanyang paa. No? Sabi pa ng ulat, no, di ba, nagpadala pa ng kawal o sundalo yung kalipa para hawakan yung kanyang paa, no, yung kamay para hindi siya pumiglas. Ngunit ito'y pinigilan ni Urwa. Basta sabi niya, magsusujud ako. Pag sujud ko sa kanyo, putulin yung aking paa. Sabi nga doon ng habang nilalaslas, no, o tinatalupan ng doktor yung kanyang kalamnan para lumitaw yung buto, walang naririnig kay Urwa kundi la ilaha illallah. At nang niligari na yung kanyang paa, ang narinig lamang doon ay Allahu Akbar, no? Sabi daw hanggang sa maputol na yung kanyang paa. Next slide po, Sat. At sabi natin yung karugtong pa ng kwento na yon na sabi natin na pinasok ng kumukulong langis yung kanyang paa at siya ay nawala ng malay. At ang the rest ng story, no, alam natin na pinalibing yung kanyang paa o pinalibing niya yung kanyang paa sa libingan ng mga Muslim. Naayon pa sa ulat nang makaharap ni Urwa ang kalipa kasi nga na inabot niya, inimbitahan siya sa Damascus, no, dahilan yun para sabi natin naging sabab yon para mamatay yung kanyang anak at maputol yung kanyang paa. Sinabi ngayon ng kalipa sa kanya, paumanhin, no, nang dahil sa aking imbitasyon ay nagdulot to o nagresulta ito ng kahirapan at kapighatian sa iyo at sa iyong pamilya, no? Gunit alam natin, natutunan natin na sumagot si Urwa at ito ay nagsabi, huwag kayong mangamba o matakot, no, sa nakikita nyo ngayon sa akin. Tunay na si Allah ay nagkaloob sa akin ng 4 na anak na lalaki, no? Kinuha o binawi niya ang isa at nagpanatili si Allah na 3 na kasama kong nabubuhay. Alhamdulillah, no? Sabi niya pa, si Allah ay nagkaloob sa akin ng 4 na, ibig sabihin, 2 kamay, 2 paa. At binawi ni Allah yung 1 paa, kaya meron pa siyang 3. Ibig sabihin, 2 kamay, 1 paa. Subhanallah, no? May binawi man siya sa akin, naiilan, ngunit nag-iwan sa akin si Allah ng maraming bilang ng awa, subhanallah, no? Naputulan ng paa, namatay ng anak, ngunit habag at awa pa rin ang bukang bibig. Sinubok, ngunit ang kanilang pananaw ay awa ni Allah subhanahu wa ta'ala ito sa kanila. Allahu Akbar. Next slide po, Start. Kaya sabi natin, kaya kumuha tayo ng aral mula sa kanila, mula dito, dahil tunay po na maraming mga tao, mga kapatid ko sa Islam, lalaki man o babae, ay pili tayong tumatakas at tumatakbo at lumalayo sa pagsubok. Marami sa mga tao ayaw po ng hirap. Ang gusto lamang ay puro sarap. At marami sa ating mga tao po ay ayaw ng nagkakasakit. Ang gusto lamang parati ang malusog sila at ang kanilang pamilya o membro ng pamilya. At marami sa mga tao ayaw na malulugi ang kanilang mga hanap buhay at negosyo. Ang gusto lamang nila ay tumatabo, kumikita ang kanilang negosyo, lumago hanggang sa mabili nila ang lahat ng gusto nilang mabili sa kanilang sarili at ganoon din ang luho ng kanilang mga anak. Next slide, Pastor. At marami sa ating mga tao ay ayaw ng may yaya o mamamatay sa kanyang mahal sa buhay. No? Parating na oras. Okay. Ayaw na merong yayao sa kanyang mahal sa buhay. Subhanallah. At marami po sa atin kapag siya ay dinatnan ng pagsubok, sinisisi niya ang langit. At sinasabing bakit siya daw ang tinamaan ng malas, wayad billah, no? Tinatanaw na malas yung pagsubok ni Allah. Samantalang ang propeta at mga tabiin tinatanaw bilang awa at habag ni Allah, no? Napakalayo. At may iba pa sa atin na kapag siya ay dinatnan ng pagsubok, ay sinisisi niya ang kanyang kapwa-tao. Sinasabi niya sa kanyang kapwa-tao, kung hindi umano dahil sa iyo, kung hindi ikaw, kung hindi siya, kung hindi dahil sa kanila, sana hindi ako magkakaganito, wayad billah. Next slide po, Ustad. At may iba pa sa ating mga kapatid ko sa Islam, lalaki man o babae, kapag isa sa atin ay dinatnan ng pagsubok, no? Ang isa sa atin ay dinatnan ng pagsubok, ang nakakalungkot ay mismong si Allah ang kanilang sinisisi. Pilit na tinatanong ang mga bagay at tinakda o takdir o kadar ni Allah. Umano, bakit siya ang dinatnan, hindi na lang yung kanilang kakilala o kapitbahay ng pagsubok, no? Mababait naman daw sila. Umaalala naman daw sila kay Allah at sila naman daw yung mga Muslim. Astaghfirullah. Basa ba, Ustad? قال الله تعالى أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون
ولقد فتنا الذين من قبلهم وليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. At sinabi ni Allah ang katastasan, subhanallah, kumuha tayo ng aral, sabi ni Allah ang katastasan sa bersikulong ito, inaakala ba ng mga tao, na pababayaan na lamang nating sabihin, no? Kapag tayo nagsabi ng La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, mashallah, Muslim na, no? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, meron ng certificate galing ng center, no? Subhanallah. Akala ba natin na hindi na tayo susubukan? Katunayan na sinubok ni Allah silang mga nauna pa sa atin at nalaman ni Allah at nalaman ng mga taong yon, no? Kung sila ba'y matatapat na Muslim at sino sa kanila ang sinungaling sa kanilang pagmumuslim. Subhanallah. Kaya sa bersikulong ito, nilinaw sa atin ni Allah na hindi dahil Muslim na tayo, ay hindi na tayo dadatnan ng pagsubok. Hindi dahil sa Muslim na tayo, ay hindi na tayo dadatnan ng paghihirap. At hindi dahil sa Muslim na tayo, ay hindi na tayo tatamaan ng kabigatan ng kalooban. At hindi dahil sa Muslim na tayo, ay perpekto na ang ating buhay. Ito po ang isa sa kasabihan, muli, sinasabi ng mga Arabo at binanggit sa atin ng mga scholar, huwa ya'ti wa ya'khad. No? Siya po ang nagkaloob si Allah. At siya din ang babawi kung paano niya naisin ang anumang bagay na kanyang pahiram sa atin. Subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, wa nastaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Back to you, admin, Syakadnan. Hayakumullah. Barakallahu fikum.